Hello, good morning mga ka-review natin. So for today's topic, I'm going to discuss the legal warrantless arrest. So to my previous videos, 'di ba? Tinalakay natin doon yung arrest at yung arrest with virtue of warrant. Okay. At matatandaan din na sinabi ko ron na as a general rule, you cannot arrest a person without a warrant. Okay. Hindi mo maaaring arestuhin ang isang tao kapag wala kang warrant of arrest. According yan sa ating general rule as a general rule. Okay. But take note, in every general rule, there must be an exception. So, hindi naman sa pinag-o-overthink kita, baka naman kasi tatlo lang yung alam mong valid warrantless arrest. So, kung tatlo nga lang yan, dadagdagan na lang natin. Okay? So, first, sa Section 5 ng Rule 113, meron tayong tatlo doon na legal warrantless arrest. The first one is yung tinatawag nating in flagrante delicto. Ano nga ba yung in flagrante delicto or caught in the act? In the presence of the arresting officer, the person to be arrested has committed a crime, actually committing a crime, and attempting to commit a crime. Okay. In the presence of the arresting officer, yung tao ay nag-commit ng krimen, nagkukumit ng krimen, at nagtatangkang mag-commit ng krimen. Okay. Tatandaan nyo na yun yung sa caught in the act or in flagrante delicto natin. Kalawa, doon naman sa hot pursuit. Sa hot pursuit naman, the arresting officer has personal knowledge to believe surrounding the circumstances that the person to be arrested has committed a crime. Kumbaga, naniniwala siya based on his personal knowledge at sa mga circumstances na nasaksihan niya ay yung aarestuhin niya ay gumawa nga talaga ng krimen. So, pangalawa na yun sa ating valid warrantless arrest. So, pangatlo naman yung escape prisoner. So, sa pangatlo natin, yung mga PDL natin or person deprived of liberty na tumakas mula sa piitan. Maaari silang arestuhin without the necessity of the warrant of arrest. Okay, so ayun yung basic na tatlong alam natin na legal warrantless arrest. Pero meron pa tayong another 3 na valid warrantless arrest. So matatagpuan naman natin to sa Section 13 ng Rule 113 pa rin ng Rules of Court. So according doon, if a person lawfully arrested, escapes, or being rescued. Okay, if a person is lawfully arrested, for example, na-aresto ko na yung isang tao. Ngayon, during na papunta na kami, while in transit, papunta ng station, is tumakas siya or may nagtakas sa kanya. Maaari siyang arestuhin without the virtue of warrant of arrest. Okay? So, panglima naman, makikita naman natin to sa Rule 114 Section 23 ng ating Rules of Court. Kung saan, kung familiar kayo sa ating mga bondsmen, para saan ba yung bail? 'Di ba yung bail yun yung assurance ng court na ang isang PDL na bibigyan ng pansamantalang kalayaan ay a-attend pa rin ng hearing. Okay. Ngayon, kapag yung isang PDL na out for bail is hindi umatin ng hearing, maaari siyang arestuhin ng kanyang bondsman para i-turn over sa proper authorities. Okay, ayun yung panlima natin. Sa pang-anim naman, yung ating PDL na out for bail is nagtangka siyang umalis ng Pilipinas. Without the authority of the court, aalis siya ng Pilipinas, maaari siyang arestuhin kahit wala ng warrant of arrest. So, ayun yung 6 na valid warrantless arrest. So, I hope na-discuss ko siya ng maayos. Kung may kulang man ako or nagkamali ako, please let me know. And kagaya ng palagi kong sinasabi, aral, dasal, dasal, aral. Hindi pwedeng mawala yung isa sa mga yan. So, good luck.